Mga kababayan, ma'am sir, this is John the Filipino channel, ang inyong pong likod. So today is March 5, 2026 at tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Andox Agora, sa may Domingo corner po ng Bloomington Street, San Perfecto, San Juan. At dadalhin po natin yan sa Promenade Green Hills Service Road, sa may Green Hills, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Oo. Unahin po muna natin, isa-isay natin. Sa regular aircon, magkano yung base fare na hinihingi ninyo na dagdag? 5 pesos din. Ang regular aircon po kasi natin, meron pong minimum pay po yan eh. Opo. Kasi po, pag alis po natin sa loob ng Metro Manila, sa road na po kami pumapasok eh. Opo. NLEX po, NLEX. Ang minimum pay po niyan ay 50 pesos po eh. 50 pesos pesos. na kagad ang minimum pay Ibig po peso po. sa first 5 kilometers ba yun? Ang succeeding kilometer po, kung for every 100, kung not po, 100 pesos po ang pinabayad ninyo, at ang nire-request po namin ay madagdagan kayo ng 32 pesos sa bawat 100 kilometers. So, 100 ang kilometers na sinasabi, 100 pesos ang binabayad nyo sa atin, magiging 170 pesos. For the first for the 100 kilometers, every 100 kilometers. For the first, kung ang pinabayad ko ngayon ay 100 pesos, ang iniilis po namin ay magkaroon po ng 32 centavos per kilometer. So, equivalent po nun sa 100 kilometers is 32 pesos. Okay. Every 100 kilometers plus 32 pesos. Yun yun. Opo. Okay. Yung sa 50 pesos na base fare na minimum, magkano po ang dagdag na hinihingi ninyo doon sa regular aircon? Sa regular airport po ay pagka minimum pay po ay 50 pesos. Ang ordinary bus po kasi, yung walang aircon, ito po dumadaan po sa mga kadalasan po, hindi po dumadaan sa expressway po to. Ito po ay 15 pesos po ang minimum pay po nito. Pero hindi, yung sa regular aircon po, sabi niyo 50 pesos ang base fare dito. Ang minimum pay po. Kaya nga po. Paglabas po ninyo ng Metro Manila, puro expressway na po ang dadaanan po ninyo eh. Ang tinatanong ko po, paglabas po na. ang tinatanong Kaya ko po ang sa minimum biyahe. pay po niyan, Opo. ay 50 pesos po. Okay, doon po sa minimum fare na yun, hinihingan nyo rin po na madagdagan? Kasi ganun din po, yung Same. kilometers po ang pinilitin namin na tandap. Doon po sa Na susunod na aircon. doon sa taxi
kilometer. Okay. Yun po ang importante sa amin kasi malayo po ang biyahe namin. Para po sa lahat pa ng klase ng aircon bus, pare-pareho pong hinihingi ninyo na per kilometer na dagdag, 32 pesos for 100 kilometers. Hindi po, apat na po klase po yan eh. Kaya nga po, So, ang mga ano po, yung mababa pong kategorya, ng aircon, 32 centavos. Ang pamatayan po yan ngayon, ay po 42 pesos 42 centavos per kilometer, yung additional cost per kilometer. Pagka deluxe naman, 259. So, sa deluxe naman, 271. Yung luxury, 334. Kaya po pagka ilan po ninyo, approximately 15% po ang hinihiling namin na dagdag para sa po namin yung gastos. Equivalent po yan from 32 centavos per kilometer up to 44 centavos per kilometer doon sa pinakamataas na kategorya ng airport. Tama no? From pinakabas from FD 253. 44 pesos plus WD 44 o pero kung ano kami na idea Alex, kunyari Direct cost po namin, ito po yung crudo. Ang crudo po, ayan po ang pinakamalaking cost, mga 40 to 50% po yan. Pag lumaki po yung halaga ng crudo, tataas po yung cost ng operation ng bus. Pag umabot po ng more than 50% po yan, malulugin po yan. Kasi ang swerte po ng tao, 20% kagad ng revenue. Kasama po natin ng road expenses, ito po yung toll fee, terminal fee, kaya po ay 11%, at yung repairs and maintenance po, yung baterya, yung goma, yung langis, another 10%. Mga 90% na kagad yun eh. Ngayon, meron pa tayong indirect expense. Ang indirect expense po natin, yung mga swerte po ng mga inspector, file expense. Yung terminal po namin, kailangan ko natin ng security guard doon yan. Kailangan ko ng magre-renta kami ng terminal para gagamitin ng pasahero. At at the same time, Dumaan tayo sa Santolan Road, San Juan. meron pong mga Saan siya nagpapagaan sa'yo? karamihan po Santolan ng po. malalaking Pareho operation, rin, no? meron po kami Kasi union, itong P. Guevara, sobrang traffic meron po yun kami eh. labor union. So, Mhm. automatic Diba? po yan. Pag nagtaas po P. Guevara. ang sweldo Ewan ng ko tao, po, hindi ko po kabisado yun. Ah, hindi mo. Kabisada San Juan. Oh. Ay, nako. Grabe yung Barrio Fiesta dyan, di ko magalaw. lahat yan. Kaya chinek ko eh, kasi may daan din dito na Mons. Pag kumanan ka, tapos kakaliwa ka ng Mons, Pagka madali lang yun eh, mas shortcut. pagdating nila ng presensya ayos na kailangan nila mag-resign, meron sila pero pa po Parang okay dun eh. Tingnan natin Kaya po. malaki po yung aming indirect cost. Okay. At the same time, Traffic kasi dito. meron ano 3% yan na eh. po mga career staff po yan. Every time na po dito, may staff dito, Yung Mons, malapit na yun. Sir Alex, ngayon na nakapending po pala ngayon since 2024 para doon sa inyong fare hike petition. Ano po ang balak niyo Ayan, gawin no, ngayon? tingnan mo, oh, traffic. Alam mo, marami ng mga bus company ngayon na Nagalaw naman eh. nire-review nila yung Minsan kanilang, kasi na-stuck ako dito load isang factor, oras. passenger load factor. Yung mga mga biyahe na siguradong lugi na sa prodo pa lang, malamang magmabawas sila ng biyahe or ika-cancel nila yung kanilang biyahe. Kasi what's the point? Pabiyahe ka, lugi na kagad. No? So, ang mangyayari mo yan, kung malulugi naman siya, wala na siyang pambili para mag-maintain ng kanyang sasakyan. So, sinasabi po naman ninyo, po yan eh, na para ma-maintain niya na hindi siya cash flow niya ay positive pa rin. Kung titipid po yun sa maintenance, opo, sinasabi niyo Sir pag Alex, sa maintenance po yan, ang apektado po niyan, yung safety po ng ating sasakyan. okay, ang sinasabi niyo po Sir Alex, kung hindi mapapagbigyan niyo, matagalin niyo yung petition, baka mayroon po mga bus company na tumigil na ng operation, anong payahin ng kanilang mga bus units, gano'n po ba yun?
Actually, Weng, dito sa Metro Manila, marami ng effective kahapon. Ang increase ng mga oil companies kahapon, almost 15 pesos na per liter ang diesel. So marami ng mga bus company na hindi bumiyahe ngayong umaga doon sa mga kanilang mga ruta. Kung alam nila nagugi din lang, hindi na sila magbiyahe. Bakit malalaman mo kagad yan eh? Kasi kukunti yung mga bus na bumabiyahe dito sa loob ng Manila. Sa probinsya din, ganun din. Makikita na po natin yan kagad. Starting tomorrow, 15 pesos na po ang ginagawa ng diesel eh. Kaya nagpadilig ako may buwan, 20 pesos na po ang increase. Hindi ko magsigurado sa Sabado, linggo o sa Lunes, baka mas lalo pang tumaas. Kaya marami pong biyahe na maapektuhan po. Sana po yung 15 pesos ang increase, Sir Alex? Sana yung... Pag-order po kayo sa... Kasi ang order po namin bus po eh. Sila yung Ang nagpapatuloy ng pangmarangyay po kami. So, may taas na Ang agad. mangyayari po niyan, Oo. at kunyari, biyahe nyo, Manila to Davao, ang biyahe ninyo. So, kailangan meron pang tangke, fuel storage, either sa Legazpi o sa Sorsogon. At the same time, meron ka rin sa Leyte. Para pagdating ng bus mo doon, hindi may stranded. Pero PIC, bank deposit mo, mas protektado. I am Captain Eduardo Rimpin, President of a shipping corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule. Dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Nang tayo'y malayo sa sakit. Miss, yung right net ito. Meron kaming iba. Miss, basta right net. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Ito po, subukan nyo. Miss, basta right net. Dahil gusto namin na bumalik Marty po, nagpapaalala dahil right net ang pinagkakatiwalaan. At hindi, basta right net. Presented po si Dr. Brightman. Sigalidad at hapon gamot, pilit at higit. Basta Brightman. Dahil namin na gumaling kayo. Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent is fun. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill says, order more. Dessert EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Healing Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apari, TV27 Tubigaraw, TV26 Mount Manoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental, Mindoro. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DCBB at sa Palawan, Super Radio DYSP tuwing Sabado alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama si Doc Edinel Calvario. Itinanghal sa ikawalong
GMA Play na ngayon ang official video streaming app ng GMA. Kung may GMA Network app na kayo, update lang para maging GMA Play. For new users, i-download ang GMA Play sa App Store at Google Play. Or visit our website, gmanetwork.com/GMA Play. At kung naka-Android TV kayo, hanapin lang ang GMA Play sa Google Play Store ng TV nyo. Your Kapuso experience is just a tap away. Play them all on GMA Play. Patuloy tayong namamayagpa. Tayo ang number 1 sa Mega Manila. Radyo TV Novomi, ang number 1 AM station. At Barangay RS 97.1, ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso. TV Novomi, number 1 sa Mega Manila. Always the movie. Kung kayo po'y dadaan ng Marcos Highway, mabigat po ang daloy ng trapiko dyan na nararanasan. Saan daw? Traffic? Sa isang lalaki Marcos sa Highway. poste ng LRT Glen Hueco sa detalye. Glen, magandang hapon. Pasok. Saan ba Marcos? Antipolo po. Doon. Antipolo Station. Ayon sa Antipolo City Rescue, ongoing na ang rescue operation at mayroon ang kumakausap sa lalaki. Sa informasyon, kanina pa walang umaga ito umakyat. Naglabas na naman dito paulang lungsod sa mga motorista na umanap muna ng alternatibong ruta. Ang sinasabi ng Super Radio TV Novomi, dapat totoo. Yan, ang Marcos Highway. Alam ko na kayo Iwasan niyo po yan. Ang haba pa naman ng stretch na yan. haba niyan. Tapos, mahirap stoplight yan. Ako Lagi pang kayo. U-turn dyan, di ba? Ako po. Oo, wala pa tayong flyover ho dyan. Ingat ho sa inyong pagbiyahe pag-uwi ha. Bonita Rowena, West. Maraming nagpro-problema kasi ngayon. Double B dito ang kwento ay... Hindi tayo tulungan ng gobyerno. Senyora, Diyos Kapuso, labanan ng Mas fake news. pinapahirapan pa na. Yan ang problema ng gobyerno. Sad to say. Mas ay sa hapon, minuulit ako, dala-dala pa ulit. Under oath, yung mga sagot niya, bago niya Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. So this is Jam, the Philippine Channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.